Okay, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Day off ko ngayon, araw ng Sunday. Gusto kong i-share to sa inyo, i-videohan to para kung mayroon kayo sa ganito klase sasakyan, 2014 na Chrysler. At kasi nagpalit ako ng mga kapatid, nagpalit ako ng transmission oil pan. Kasi tumatagas tumatagas doon sa ilalim dito. Kaya pinalitan ko, tinanggal ko na mga kapatid. Bumili ako ng bago. Nga pala, pagtanggal niyan mga kapatid, mga tornilyo, 13 na tornilyo yan. At ang size niya T40. Yan o, 13 yan mga kapatid. At mayroon pa tayong panibagong gagawin dito. Mamaya kapalit ko nito, ito change oil ko. At papalitan ko din itong pan na to. Cooling pan. Kasi siyempre wag nyo kalimutang, siguro gagamitin ko na muna yung old ko nito dahil original yung nakakabit doon. Ito kasi hindi naman ako pwedeng bumili ng original nito mga kapatid dahil mag-change oil na naman tayo. Ang hindi ka nakakabili ng filter ng hindi to kasama na pan na to, na oil transmission pan, oil pan, hindi kasama to. Kaya kailangan kasama, pag bumili ka buo to, nakasama yung filter. Kaya huwag nyo kalimutan buksan yan. Ito ang isasalpak natin doon. Siyempre gagamitin natin yung mga bagong bolt nya. 13 to mga kapatid, 13 na piraso pero bago. Pero gagamitin ko to mga kapatid para medyo matulin-tulin. Pag higpit na lang, saka na ako gagamit ng kamay. Kaya medyo matulin-tulin ang dating. Kaya lang kumalas dahil nag-lasting tayo doon sa ilalim mga kapatid. Ito ang transmission oil na nakuha ko. Mupar to. Mahal yan, kaya wala siyempre papalitan na rin dahil nandiyan tayo. Yan lang mga kapatid ito madali lang kasi to pagka gamit mo tong mamaya na lang natin higpitan ng kamay. Yan. Okay, yan lang muna, kapit mo na ito lahat. Sabi natin mga brad. Ang bitin na. Kabilain natin mga brad. Yan. Bago yan. Tatlo lang ito. Tsaga lang tayo mga brad. Paggawa natin yan, mahal yan. Kung kaya naman natin, ba't hindi? Madali naman pag-aralan mag-proper ng pagpalit niyan Okay na yan mga brad, higpitin ko na lang ng kamayan. Nga pala, naikabit ko na mga brad, sasalinan ko na lang ng oil, paparaanin ko rito yung hose punta sa ilalim at sasalinan ko ng oil. Pero bago ang lahat pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo, ano man ang gawin nyo sa sakyan nyo, alam ba kasi marami akong gagawin, mag-change oil ako, palit ng filter, palit ng cooling pan. Bago nyo palagay balaw, alisin nyo muna yung negative ng battery.
At pangalawa, itong ano, siguraduhin nyo mga kapatid na nakakalso yan na maigi ha. Yung dalawa, saka huwag kayong magtitiwala sa jack. Yan, siguraduhin nyo nakakalso yan. Kasi kung malasman yung jack nyo, eh, mabubuhay pa kayo. Huwag kayong ura-urada pag nagtatrabaho, hindi yan biro. Eh, buhay yan. Kaya kailangan safety first kung kayo magtatrabaho ng sasakyan. Okay mga kapatid, gagamitan natin ng itong matawag dito, pump na to, para i-pump natin to papunta dun sa transmission. Gumamit ako mga kapatid ng ETF Valvoline, full synthetic. Hindi na ako bumili nung ano, kasi medyo nakakatipid tayo rito. 130 miles naman na tong sasakyan ko. Pag bibili tayo ng original na transmission para dito yung Mopar, sa online ko kinukuha, mahirap na, masyado mahal. Okay naman siguro to. Okay, papump lang natin to mga kapatid. Inalis ko muna yung kalso para tiyakin natin na level yung sasakyan, ano? Yan, nakasilyo yan mga kapatid, oh. Kaya medyo ayaw kong bumili sa online na kasi minsan wala na yung anong yan. Nakatakot na, mamaya na-scam tayo, ibang langis palang, fake pala yung binigay sa atin, kaya yan. Tandaan lang ang pump mga kapatid kasi tumutulo eh. Sana ba tayo? Malapit na maubos mga kapatid. Siguro kulang yung isang ganito. Pero ang proseso kasi niya mga kapatid, pagka tumulo na ron, ibig sabihin puno na, tatakpan muna natin. Babalik natin yung tornilyo, tapos paanda rin natin ng mga 10 minutes. Hindi bubuksan natin uli, pero pantay. Yung u-over doon, kailangan matapon siya. Kaya kailangan eksakto lang din yung mailalagay. Okay mga kapatid, tapos na yung kinabit ko na yung transmission oil pan. Okay na lahat, nasunod ko yung proseso na paandarin mo. Pag napuno na, alam mo may tumagas na puno na, ibig sabihin tatakpan mo yon, paandarin mo ng mga 10 minutes, and then make sure na flat to, level, and buksan mo uli. Pag may tumagas, ibig sabihin yun yung over. Ito, unahin muna natin yung pagkabit ng pan. Ito, cooling pan. Yung iba kasi tinatanggalan pa ng coolant. Baka naman pwedeng hindi na. Ewan ko kung bakit tinatanggal pa. Panoorin nyo mga kapatid. Madali lang to kasi ito bumili ako nito mga kapatid, oh. Ito yung pan na ipapalit ko. Ang tatak nito mga kapatid, Dorman. Siguro okay to. Talagang silyado ito nung dumating. Yan ang ipapalit ko mga kapatid. Tingnan natin kung parehas. Kasi yung ibang pumapalit nito yan, tanggal pa yung coolant ba. Malaking trabaho pa yun.
Tingnan natin kung hindi okay naman na wag nang tanggalin. Kita mo na. Ayan mga kapatid. Mukhang parehas na parehas. Ayan, ito yung original. Ito yung tingnan natin. Okay. Parehas na parehas sila. Kapit na natin mga kapatid. Tingnan natin kung aandar. Kaya lang kadali mga kapatid, tapos na yan, oh. Nakakabit na siya. At paandarin lang natin kung nagpapangsyon siya sa tamang oras. Kasi kung gumagana sa tamang oras, tapos ang trabaho. Yan na, oh. Magandang buwan gana mga kapatid, oh. Diretso yan tamang temperature, yan, oh. Eksakto yan, Dorman ang pangalan. Oh, namatay na, ayan na. Siyempre. Na mga kapatid, magpapaalam na ako at di off ko ngayon pahinga naman tayo. Bukas na nga pala ako mag-change oil uli kasi wala pala akong filter Hindi ko makuha yung isang filter ko second hand dyan. Ay, second hand. Yung binili ko nung nakaraan. Kailangan ko muna bumuli uli. Tama na muna. Kasi wala pa namang 40,000 miles. Dapat talaga every 5,000 miles ma-change oil ka, pero wala pa naman 4,000 miles to sa last na change oil ko, kaya okay pa yan. Wala nang ingay. Dati kasi nung lumang pan, klak 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 ganyan, maingay yan mga kapatid. Ngayon tahimik na, oh. Lada. Ayun. Yan na kapatid, paalam muna ako. Magandang hapon sa inyo.